Everyone, Kian here. Our Bible verse for today is all about 1 John 4 verse 19 to 21. Sabi po dito, we love because He first loved us. So kaya tayo nagmamahal kasi una po tayong minahal ng ating Diyos. And sabi dito ni Apostle Juan, whoever claims to love God yet hates a brothers and sister is a liar. For whoever does not love a sister and brother who have sinned cannot love God, whom have not sinned. And He has given His command. Everyone who loves God must love his brother and sister. Tayo ay umiibig sa Diyos sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot sa kapatid ay sinungaling. Kung ang kapatid ay kanyang nakikita ay hindi niya kanyang magawang ibigin, paano niya iibigin ng Diyos na hindi niya nakikita? So, ito yung utos na binigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat umiibig din sa kanyang mga kapatid. Una nating katuruan is we love because God first loved us. Kahit anong imagine nyo, kung ano pa yung background natin, yun yung naapektuhan yung behavior natin, paglaki natin. Yung mga violenteng tao, yung mga taong mahiling manakit, most likely, when you trace their past life or past experience, is violence yung environment na kinalakahan nila. Kaya ang isang bata, pag lagi mo sinasakyan yan, lagi nasasaktan yan, ginagawan ng violenteng bagay, ginugulpe, minumura, sinasabi ng hindi magandang salita, may tendency paglaki, mananakit din siya. Akala niya kasi normal yon. Akala niya normal lang manakit ng kapwa. Kaya kapag violent yung environment na kinalakihan ng bata, is akala niya tama nila yon. Ang taong laging nasasaktan, ang tendency na nanakit din ng iba. Kapag ikaw minahal ka ng magulang mo, yung mahal na mahal ka, sheltered ka, yung sobrang ng pagmamahal sa'yo ng magulang mo, paglaki mo, ganun din, mabilis kang magmahal sa kapwa mo kasi binusog ka ng pag-ibig ng magulang mo. Kaya yung magulang mo, pag mag-asama, wala ka sa broken family, and nagmamahalin yung parents mo, mahal ka ng magulang mo, mahal ka ng kapatid mo, ang tendency, mas mataas yung level ng love mo sa ibang tao. Hindi ka basta-basta mananakit ng ibang tao kasi hindi normal sa'yo yun. Now, ito pong sinasabi ng verse na to, tayo ay hindi dapat nananakit. Hindi tayo dapat gumagawa ng kasamaan sa ating kapwa. Dapat tayo ay umiibig sa iba sapagkat tayo unang inibig ng Diyos. Kaya kahit sino po sa atin, anong background natin, kahit violent yung pinanggalingan natin na family, sa Diyos may katubusan, may redemption, may restoration. Na kapag natuklasan mo una kang inibig ng Diyos, sa panahon na tayo ay makasalanan, na rebelde, minahal na tayo ng Diyos. Yung ganong klaseng pagmamahal, yung babago sa atin. Kaya yung tendency natin na mapanakit sa kapwa, mawawala yun. Sa biyaya ng Diyos, habang natutuklasan natin na lumalalim yung pag-ibig natin sa yung Diyos, yung pag-ibig natin, mas lalong nawawala yung pagiging violente natin, yung magagalit natin, yung paggawa ng masama sa kapwa, yung hindi pagpapatawad, yung puno-puno yung puso na paghigante, nawawala lahat yon, napapalitan ng pag-ibig. Why? Kasi merong Diyos na bumubusog ng pag-ibig sa atin. May Diyos na binubuhusan lahat ng ating sama ng loob, binubuhusan ng pag-ibig, ng pagpapatawad ng Diyos. Kaya natutunan natin magpatawad at umibig sa kapwa. Kaya napakaganda na itong verse na to. We love because God first loved us. Natuto natin umibig sa kapwa natin dahil una tayong inibig ng Diyos. Pangalawa, loving people is the proof of loving God. Isang pruweba na minamahal natin ng Diyos ay minamahal natin ang ating kapwa. Ibig sabihin, paano mo masasabing mahal mo ang Diyos?
Kapag minahal mo yung kapwa mo, meron kang ebidensya na tunay ka ng mamahal sa Diyos. Dito sa Matthew 20:36-39, dito makikita natin yung pinaka-importanting utos ng Biblia. May lumapit sa Panginoong Jesucristo na sinabi, anong pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumugod si Jesus, ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso mo, kaluluwa mo, at buong pag-iisa. This is the greatest command in the Bible. Love God. Mahalin mo yung Diyos. Kung ito yung pinaka-importanteng kautusan sa Bible, hindi ba dapat ginagawa talaga natin yan? Minamahal talaga natin dapat ang Diyos. Dapat lagi mo tinatanong yung sarili mo na, Lord, mahal ba kita? Tanungin natin yung sarili natin, Lord, mahal ba kita? Lord, totoo bang mahal kita? Kasi yun yung greatest commandment ng Bible sa atin, love God. Kaya magandang i-evaluate natin yung sarili natin na, Lord, mahal ba kita? On a scale of 1 to 10, paano mo yung scale? Nasaan ka doon sa pinaka-level kung gaano mo kamahal ang Lord? Mahirang sagutin yan kasi yung Diyos invisible. Hindi natin siya nakikita, nararamdaman, naiiyakap. Mahalin mo muna yung mga visible para masabi mo, minamahal mo nga ang Diyos na invisible. So, yung pagmamahal mo sa kapwa mo, yung ebidensya mo, proof mo sa Korte Suprema na mahal mo yung Diyos kasi minahal mo yung kapwa mo. Sabi dito, ang nagsasabi ng iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kaya pagharap mo sa Korte Suprema, tinanong ka, mahal mo ba ang Diyos? Sabi mo, mahal mo ang Diyos? Okay, mahal mo yung Diyos. So, sabihin natin nasa trial court ka, pero wala kang pruweba na sinasabi mo mahal ang Diyos, pero ikaw puno-puno ka ng galit sa kapatid mo, sa kaibigan mo. Sinungaling ka. Kasi sinungaling tayo pag gaganon. Kasi kung ang kapatid na kanyang nakikita, hindi niya magawang ibigin, paano mo iibigin ng Diyos na hindi mo nakikita? Napakaganda ng verses na to, na paano mo ipoprove sa harapan ng tao, sa harapan ng Diyos, na imaginary court, na ito na mahal mo si Jesus Christ. Ang proof niyan, love people, love your neighbor, mahalin mo yung kapwa mo. Loving people is the proof of loving God. And loving God and loving people are inseparable. Yung pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa, hindi mo pwedeng paghiwalay niyan. Hindi sila mapaghihiwalay kasi sabi dito sa verse 21, ito yung utos ng Diyos, ibinigay ng Diyos, na umiibig sa Diyos ay dapat din umibig sa kanyang kapatid, kanyang kapwa. So kung mahal mo ang Diyos, mahalin mo yung kapatid mo, mahalin mo yung kapwa mo, mahalin mo yung sister and brother in the Lord, yung kapwa mo. So loving God and loving people are inseparable, na hindi natin pwedeng mapaghiwalay. Kaya dito, sabi nga diba sa Matthew 32, na tinanong si Jesus Christ, Jesus, ano bang pinakamahalagang kautusan sa Bible? Sabi ni Jesus, ibigin mo ang Panginoon. Pangalawa, itong verse na ibigin mo ang kapwa mo gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So, hindi mo paghiwalay. Yung greatest commandment, love God. Yung second commandment, love your neighbor. Mahalin mo yung kapwa mo. Inseparable. Kung merong una, may susundan agad na pangalawa, mahalin mo ang iyong kapwa. Again, itong talata na to, paano mo mamahalin yung Diyos na invisible kung yung visible, kapatid mo, kaibigan mo, hindi mo kaya mahalin? Sinungaling ka. Impokrito ang kalalabasan natin. So, application sa talata na to, let God's love is the greatest motivation. Mahalin natin yung kapwa natin. Lalo na yung mga taong hindi ka mahal-mahal. Yung mga taong ginagawang ka ng mali. Mahalin natin sila. Mahalin natin yung mga miyembro ng pamilya. Mahalin natin yung taong gumagawa ng mabuti sa atin. Mahalin din natin yung kaibigan natin. At mahalin natin yung mga hindi natin kaibigan, yung mga hindi gumagawa ng tama sa atin at ginagawan tayo ng kasamaan. At sinisira yung reputasyon natin. So those kind of people, kailangan mahalin din pala natin. So,
pagmamahal ng Diyos yung motivation natin na una tayong minahal ng Diyos ng mga panahon na makasalanan tayo, rebelde tayo sa Diyos, tumalikod tayo sa Diyos, namuhay tayo sa kasalanan, nilapastangan natin ng pangalan ng Diyos. Pero minahal tayo ng Panginoon. Let that be our greatest motivation. Nahirapan ka bang mahalin yung kapwa mo? Isipin mo, minahal ka ng Diyos at hindi nahirapan ng Diyos na mahalin ka na sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Number 2, do not fall for the hypocrisy. Huwag tayong maging ipokrito. Huwag natin sabihin na mahal natin sa Lord pero hindi natin minamahal yung kapwa natin. That's hypocrisy. Na pag sinabi nating hypocrite sa panahon ni Jesus Christ, parang actor yun, actress. You're just acting, nagpapanggap lang, nagbabalat kayo lang. Sinasabi natin na, oy, Kristiyano tayo, nagmamahal ako sa Diyos, pero pag hindi mo minamahal yung kapwa mo, that's an act. Actress ka lang, actor ka lang, nagbabalat kayo ka lang, arte lang yung ginagawa mo. So, not fall for hypocrisy. Ayaw ng Diyos ng mga ipokrita tayo mga kapatid. Kung sinasabi mo mahal mo yung Diyos, dapat mahal mo din yung kapwa mo. Love both God and people. Mahalin natin ang Diyos at mahalin natin yung kapwa natin. Mahalin natin yung nakikita natin. Kasi, paano mo mamahalin yung invisible God? How can you show your love to the invisible? Yung sa visible, hirap na hirap tayong i-apply. So, hindi natin ginagawa, di ba? So, paano natin mapapatayin yung pagmamahal natin kay God? So, love the visible. Huwag tayo maging sinungaling. Kung talagang mahal mo ang Diyos, mamahalin mo yung kapwa mo. Sapagkat, ang Diyos mismo ang nagsasabi na, mahalin mo ang iyong kapwa.